Kagawad, sir. Andito po si Mrs. Sinusumbong po kayo. Tungkol po doon kay Ma'am Christina. May binigay po ba sa inyo mga detalyado? Bigay ka ng detalye, ma'am. Miss na kita, sabi mo. Agad, miss na din kita. Naku, sabi mo. Magapa ang pechay at kokomelon ko. Kung pwede nga lang kainin ka ng buo kagabi, sabik na sabik, sabi mo. Kapag kinain mo ko ng buo, wala ka nang kakainin. Eh, ibig sabihin, lagi mong kinakain? Kahit mabaho. Tagkat lang yun. So, ibig sabihin, walang nangyari. May nangyari. Pero meron. hindi naman ganun. Chairman, Apo. so magkakaroon ng pagkaharap dyan po sa barangay. Subukan niyo po silang pag-usapin and then you have to make a decision kung ano po narapat na aksyon na gagawin niyo. Apo, Senator. So ma'am, mag-usap kayo ng kagawad at kung ano po maitulong namin para sa inyo para maging maayos na ulit ang takbo ng pamilya ninyo, tutulong po kami, okay? Salamat po. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Josephine. So, kamusta po kayo? Matapos nga po kayo ma-air kay Sir Rafi nung last week. Okay naman. Mas nawala yung stress sa sarili ko. Wala na masyadong isipin sa asawa. At naaalagaan ko na maayos yung mga anak ko. Ito pong sila Sir Henry at yung kanyang kabit ay nag-reach out po ba sila sa inyo o hindi na po? Yung dati kong asawa ay nag-reach out po sa akin isang beses after ng tulpo. Ang sabi lang po sa akin tuwang-tuwa daw po ako sa galak. Tapos di na po ako nag-reply kasi sabi ko ano na po sa maghaharap naman po kami sa para wala na pong mapangit na usapan na maglalabas sa mga bibig namin. May balita po ba kayo sa kanilang dalawa ngayon o wala na? Kailan lang po, nung nagbenta po siya ng baboy, nung Friday lang, may paayuda, nagpabigay pa po siya ng ayuda dun sa kabit niya, 2,000. Gaano na po ba kayo katagal na nagsasama ni Kagawad Henry? 18 years na po niya akong niloloko. Opo, tumagal po kami kasi para naram po sa mga bata. Kasi mga bata, maliliit pa po sila, hindi pa nila nakikita yung mga ginagawa ng kanilang ama. Bali, alam niyo po yung time na nanganak ako, wala siya sa tabi ko. Tapos, yung pala, yung kasamahan namin sa bahay, siyempre mga anak ako, dapat may kasama ako sa bahay. Yung pala, may tindera kaming isa, kaibigan ko pa. Yung pala, dinadali niya. So, ibig sabihin, may pagkababaero talaga itong si Henry. Sobra pong babaero, lahat po yata na may palda, kaya niyang patusin. Basta may nakapalda, kahit pangit, kahit mabaho, papatusin niya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong ginagawang pambababae at panloloko ni Sir Henry sa inyo? Sa akin po kasi, na-immune na ako Hindi na po masakit sa akin. Ang sa akin lang po, sa mga bata. Kasi po nakikita na nila, lumalaki na sila, may mga isip na sila, nakikita nila yung trabaho ng ama nila. Ma'am, ano na lang po yung gusto nyong mangyari para po dito sa reklamo nyo kay Sir Henry at kay Christina? Para po sa ikabubuti ng mga anak ko, kahit mahal ko pa siya noon, na ako naman po para sa mga anak ko, kaya ko isakripisyo lahat. Hindi ko na po intindihin yung damdamin ko, basta yung anak ko nasa mabuting kalagayan. Okay na po sa akin na wala, basta yung anak ko nasa maayos na kalagayan at hindi po sila naagrabyado. So, ayun po ma'am, ganito po ang gagawin natin para po magkaroon po ng katuldukan itong inyong problema. Sasamahan po namin kayo sa barangay para po mapag-usap po kayo ni Sir Henry, ni Ma'am Panner, yung kanyang kabit. At doon po, i-settle po natin kung ano po ba yung dapat nating i-settle. Okay po? Ano na lang yung mensahe nyo kay Sir Henry at kay Ma'am Christine? Sana maging aral to sa inyo na hindi talaga tama mga pinagagawa nyo. Dahil ako, alam mo naman na napakatino kong babae. Parang, natamaan yung pride ko dahil yan, lasinggera. Hindi ko alam kung kaninong lalaki sumama yan. Ako tahimik, nagtatrabaho, nag-aasikaso sa pamilya na gusto kong buuin, pero sinisira nyo. Sana makarma din kayo. Magandang hapon sa inyo lahat.
asap po ng barangay kasi yung mga ganyan. Ang ginagawa ko dyan para hindi may maapektuhan, pinagkakasundo ko na lang. Ganun na para hindi na mababa pa usapin. Pag-usapan ng maganda sa barangay, i-minutes gawa ng kasunduan, na sa ganun matapos na yung problema. Ganun lang ang tungkulin ko sa ginagawa ko sa iba, ma'am. Gusto ko sana magkaroon na ng tuldok yung pagsasama namin kasi sa tagal ng panahon na 18 years kami nagsama, sa 18 years na yon 20 na babae na yata ang naging kabit niya. Meron siyang naanakan, merong nagdadialysis hanggang ngayon, may mga bago, may mga katulong kami na inaano niya habang wala ako, habang nasa trabaho ako. Kaya gusto ko na lang sana isustento para sa mga anak ko. Yun ang gusto niya. Hindi gagampanan ko. Pero sa part niyo po ba, gusto niyo pa bang balikan si Ma'am Josephine? Siya umayaw Di tanggapin na lang. Sa tingin mo, sir, ba't kaya siya umayaw? Yung inano sa akin na ako'y ng babae. Pero totoo po bang babaero talaga kayo, Kagawad? Hindi ko masabi. Mga ilan po? Alin? Ilan ang naging babae natin? Pag may palda, Pag ilan? Nabibilang lang po ng daliri. hindi na mabilang sa daliri. Pag may palda, Kami mga tunay na lalaki talaga. Pero ibig sabihin, kung minsan kasi nangyayari yung nauulot sa kantyawan, nangyayari ng kuminsan hindi maganda. Ayun nga, ang nangyayari wala nagsisauna, por sa huli. Kung minsan may nagbubunga. Pero talaga ang lundo niyan sa tunay. Ang tunay. Lalo't-lalo na may mga anak. Kung maghihiwalay, kapanin mga bata. Tama sabi mo, sustento. Pero maganda sana, lumalaki mga bata, kapili ang mga magulang. yung paano naman yung respeto namin? Wala na, pati yung pagtatakwil niya sa anak niya. Hindi nagsasalita yung panganay ko, pero ayun, nabasa ko pa rin. Naminura niya yung anak ko, piniay niya, pagkatapos tinakwil niya bilang anak. Magsama na daw kami mag-ina, yun ang sabi niya. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yung ganung bagay. Alas 4 na madaling araw, papasok anak mo, ganun ang makikita niya sa cellphone niya. Pero kayo po, Kagawad, okay naman po kayo ng mga anak niyo, kumbaga talagang sustento na lang. Ang mga bata naman paglaki naman yan, pagka talaga hanapin ng tunay na ama, uuwi din yan. Kung yun ang gusto niya, hindi ko na lang. Imbis na kamustahin nga niya yung anak niya minura niya, tinakwil Mahal niyo pa po ba si Ma'am Josephine o mas mahal niyo si Ma'am Christina? No comment. Pero last na po ba si Ma'am Christina or may mga sumunod pang babae sa kanya? Siya yung naka-front. Siya yung naka-front. Wala ka namang bala kung may tawad si Consi, patawarin mo para manumbalik mo yung pag-asama nyo. Sobra na po. Abay, talagang ganun ang mga, talagang ganun ang mag-asawa. At sabi ko sa'yo kanina, hindi isa o dalawa lang nagkakaganyan. Yung iba mas masahal pa dyan. Pero, nagkakasunod, nagkakasama muli. Pero ulit-ulitin pa rin niya yun. Abay, sobra na yun. Sinasadya mo na kami, hindi nabigyan. Totoo naman po sinasadya mo na yan. Well, nagsabi na naman po siya, hindi na niya ako mahal. Bago nga tong isa. Hindi totoo yung hindi na mahal. Kasi hindi magbubunga yung pagkasama niyo kung hindi ka mahal Hindi na, okay na po yun. At dahil nga, kung ano na rin po masasakit na binitawan niyang salita sa akin, wala. Hindi na katanggap-tanggap yung imbis na yun nga, alangan man dito lang sa pag-uusap na ganito lang tayo pwedeng humingi ng sorry. Yung sincere na sorry ang kailangan, di ba? Hindi yung kung kailan may nakaharap na ibang tao lang, doon ka lang magso-sorry. Pero yung sorry mo, dapat hindi isa lang dahil ang laki ng kasalanan niya Sobrang laki. Di ba ang kakapal na mukha? Ayaw nila makita sa TV, pero gusto nilang napag-uusapan sila. Ayun, so Ma'am Christina, kayo yung recent na babae nito ni Kagawad? Oo. Gaano na po kayo katagal na ba? Tagal na kasi bago pa kami nalabas, nag-stop na kami nito magkita nun yun nga naano na kami, so tagal na, hindi ka na. Pero aware kayo, ma'am, na siya ay pamilyadong tao? Ano po? Bakit sobrang tumigas ang ating muka at pinatulan mo yung may asawa? Ewan ko. Hindi ko ano.
Mahal mo si Kagawad? Oo, Ano Dad. lang, libog lang. Ba't niyo po siya minahal? Hindi ko rin alam. Ewan ko. Hindi ko alam. Gwapo ba si Kagawad? Hindi ko rin hindi. Hindi. Hindi, pero nagustuhan mo. Pero yun nga ma'am, kasi nag-ere na rin kayo kay Sir Rafi. At ngayon, ano ang maipapangako mo dito kay Ma'am Josephine? Dahil nga, di ba bawal kami kung ayaw niya. Hindi, tsaka alam ko naman ang bawal eh. Ayun nga, di ba nga nagawa ko nga, kaya alam ko kami kasalanan kami. So, kung para maitama, edi itatama yung mali. Titigil mo na yung pakikipagrelasyon kay Kagawad, Henry? O tutuloy pa rin? Hindi. Oo, Parang sabi- hindi ka seryoso. Hindi. Ayoko nang manong. Ayoko. Ayaw niya na may nakakakita. Basta may sarili silang mundo. Di ba kasi aware ka naman siguro na kapag tinuloy nyo yung relationship nyo, alam din naman ni Kagawad yan, panigurado, may kalalagyan talaga. Ititigil mo yung relasyon mo dito kay Kagawad? Titigil, wala man choice. Ikaw naman Kagawad. Titigil po ba natin to kahit hindi makipagbalikan si Mrs. or itutuloy nyo pa rin yung relationship nyo? Kasi yun ang napag-usapan natin kay Sir Rafi. Bubuhay na lang ako mag-isa. Paano ka mabubuhay mag-isa? Ano na lang? Magsasarili na lang. Pero may ayuda. Mabubuhay siya mag-isa pero meron siya sustento sa kabit. So anong nalang gusto mong mangyari? Kaya gusto ko, para fair, yung anak ko din may sustento. Kasi alam nga namang siya, si kabit lang nakikinabang. Tapusin na para wala nang gulo. Paano kami makakasigurado na tatapusin nyo na po yung relationship nyo kay Ma'am Christine at sa iba nyo pang mga babae? Pitan. Ikawa natin ng kasunduan. Itala natin sa barangay. Paano? Kung sakasakali hindi mabubutol ang kanilang relasyon, sabi ni Lidjo, hahakbang siya. Baka iyakyat niya, lalong mapapasama. Ang mga tamay sabi rin naman ni Consi, tigilan na. Kung maaari kung matutupad yung ganong titigilan na, maganda yon. At alam ko naman parang iti mag-abroad di ng at ng... Nabasa talaga- na ng asawa mo doon yun. May pulis pa nga eh. Nang Diba? nang matapos na yan, tuldukan nyo na. Ikaw na lang natin kasunod sa barangay at nasa ganon malinaw. So kasali maulit, naman walang baong hindi mamoy at nalaman niya, bahala na si Jo. Okay ba? Opo. Ayan. Sa sustento, magkano po ba? Sa paanong paraan ipapadala ni Sir yon? Eh di sa barangay na. Hindi na sa amin. Yung sesweldohin niya, kung magkano ba sesweldohin niya, hati-hatiin niya sa mga anak niya. Ilan ba ang anak niya? 4. Bukod pa sa labas. Bukod pa yun sa labas. Nasa Bicol yung sa labas. Babae. Nakababae naman siya, na-success naman niya. Ngayon ko lang nalaman na ang sweldo niya is 12,000. Pero December pa yun, nung sabi niya magbibigay siya sa akin kahit papano. Dahil sa laki na ng ginastos ko nung election niya. Kagawad, magkano po ba yung kaya niyong ibigay? Kada buwan? Kung ano yung nararapat. Kasi yung isang anak ko andyan. 3 lang yung sa kanya, nasa akin yung isang anak ko. Kayo po kasi bago tayo magtapos dito, kailangan po meron tayong eksaktong amount na pagkakasunduan. Mahirap po kasi yung nararapat lang. Mamaya magulat kami, 500 lang ibigay nyo eh. Diba? Kap, ano yung nga sa Divina? Kung ano yung talagang para sa mga bata. Maging niya, kung halimbawa sumasangayon ka sa 8,000, ibibigay mo, ikakalta sa allowance mo. Ang allowance namin dito buwanan isang buwan. So, every kailan po ito? O di gano'n na lang, maghihintay kami ng 23 to 25. Pagka ganun, bago matapos. Walang petsa. So, linawin na lang natin, 8,000 po kada buwan. So, basta third to last week ng buwan po bibigay. May concern pa kayo? Wala naman na. Meron pa po kasi ito pilit niya na ipasok pa to sa padyutihin pa. Kaya nga tatanggal na po siya sa GC nila, sa volunteer. Sa GC yun at saka tinanggal ko na yan. Tapos wala na siya maging connection dito sa barangay kasi nakakasira, masamang damo siya. Nakakasira siya ng Sige. Meron pa, kukunin ko sana yung kasi hindi pa naman, yung motor namin kasi ginagawa lang nilang, ito nga, nandito yung na kahit katanghalian tapat, sila, nagmumotor, bibigyan ko pa ba sila ng para meron silang panggala. Gusto ko sana makuha yung motor. Ibebenta ko tapos ibabayad ko sa mga utang namin. Eto.
Baka naman pwede yung motor, hindi na nga ako umano sa mga negosyo namin. Tapos, pinangahatid ko sa mga bata. May order pa siya. O, ibalik mo na lang yung owner. Kawawa na kami. Yung ginagawa niya parang ibalik mo na lang yung owner. panggigipit na yung ginagawa sa amin. May owner ka pa naman eh. Kasi, ang totoo talaga, meron kaming hanap buhay. Tapos meron van, may bahay. Ako hindi na ako nakikialam doon. Parang pati yung motor kalabisan na yan. Kalabisan na yan. Hindi ako papayag. Hindi rin ako papayag. Gusto ko makuha yung motor. Kung sa mga bata tapos na, okay na ako. Kap, baka Yung sa motor po ba, sinong nagbayad? Bayad Ako. na ba yun? Ako nagbigay. Ako nagbayad nun. Hindi pa sa amin nakapangalan yun. Babayaran ko na lang yung motor. Bayaran niya 200,000. Ibabayad ko kasi sa utang ko, may 200,000 na kung babayaran sa morong ko. Kasi kailangan ko rin magbayad ng mga dahil naubos nga niya sa kabit niya yung paglalasyaw nila, naubos sa kabit niya yung pera. Sige, kaya gusto ko kunin yung motor pambayad sa Para matapos lang. Para matapos na. Kukuha ko pera. So, babayaran niyo po yung motor worth Matapos na. 200,000. Babayaran. 200,000? Kap, babayaran ko. Babayaran daw. Ikaw saksi. Ngayon? Gusto ko ngayon. Bigyan ako 2 araw, Kap. May concern pa po tayo, wala na. Para matapos na natin to. Ako wala ta. Baka siya meron pa. Okay na. Yun lang naman sa mga bata eh. Pero May yung mga maglasing bata, siya, yung mga bata, pwede naman po niyang hiramin. Ano? Basta po ibabalik sa Kasi- amin. Huwag lang po pupunta doon sa amin para... May mga ganyang usapan pa. Nung kami nasa Cebu biglang kinuha yung mga bata doon na ang inang sinasabihan siya ng inang na mag-usap muna. Ano ginawa? Hindi nagpapigil, lahat ng gamit ay kinukuha doon. Ako hindi na ako kikibo. Basta matapos lang, sige, kung ano gusto niya, alin ko na lang, para matapos na. Tapos, saka wala na kaming pakilamanan. Ayun. Yan, tapos na. That's Ano man gawin ko, ano gawin niya, wala siyang pakialam. okay. Tapos. dumating sa pagdinig ang nagreklamo na si Ginang Josephine Hernandez. Ganyan man ang inireklamong si Ginong Henry Hernandez at Ginang Cristina Paner upang dinggin ang kanilang usapin sa tanggapan ng barangay. Napagkasunduan ni Ginang Hernandez at Ginoong Hernandez na magsusustento ito sa kanilang anak. Magbibigay ito ng halagang 8,000 kada buwan. Nangako naman si Ginang Paner na puputulin na ang relasyon kay Ginong Hernandez at kung sakaling maulit ay tutuloy ni Ginang Josephine ang kaso. Anumang oras ay maaaring hiramin ni Ginong Hernandez ang kanyang mga anak. Ay dinugtong po natin sa kanilang naging kasunduan na yung pong 200,000 ay kabayaran po sa motor. At ito po ay babayaran sa buwan ng Oktubre, sa ika-11 po. At kung sakaling hindi mabayaran, ay kusa pong ibibigay ni Ginong Hernandez ang motor. So, kagawad, ano na lang yung mensahe niyo po kay Ma'am Josephine? Alagaan niyo yung mga bata. Kay Ma'am Christina naman, anong gusto mong mensahe sa kanya? Pasensya ka na, patay kayo nadamay. Ikaw naman, Ma'am Christina, anong mensahe mo kay Ma'am Josephine? Sorry sa nagawa namin kasalanan. Kay Kagawad Henry, anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala. Ikaw naman po, anong gusto mong sabihin sa kanilang dalawa? Kay Adios. Kagawad muna. Sa kanya, sana magpakatino na siya. Nung gusto niyang magulong pamilya, binigay ko na sa kanya. Yun ang hiling niya. O di, okay. Pakasaya ka. Ikaw din. Sana, makalipad ka pa sa nangyari sa'yo. Good luck sa mga buhay niyo. Sana maging aral sa inyo yan at sana yung mga pinangako nyo at kasundan natin huwag na maulit. At kasi pagka yan naulit, siguro may karapatan si Jo na iyakyat ang naging problema. Yun lang, at ang hindi sa o dalawa nakakaganyan, hindi natin maayos, din natin napunta. Talaga na ng buhay natin. Sabi nga nila, good luck at sana mamuhay kayo ng maayos. Sir Rapi, salamat po at nagkaroon po kami ng kasunduan sa pamumuno po ni Kapitan Quirino. Napagkasunduan na po namin na magsusustento po siya sa mga anak ko at puputuloy nila ang kanilang relasyon ng kanyang kabit, ng pechay, na si Cristina Paner. Thank you po, Idol. Saludo po kami sa iyo sa mabilis niyong pag-action sa aming mga problema. Salamat po.